بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito at itinatawag na Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang number 82. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Kabilang ito sa mga bagay na obligado sa isang Muslim na maunawaan niya at paniwalaan niya upang hindi magkakamali o kaya upang hindi magkamali sa kaniyang pakikipag-ugnayan o paghatol sa kaniyang kapwang Muslim. Kapag hindi niya ito alam, ay sigurado na magkakamali sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa kapwang Muslim at magkakamali sa kaniyang paghatol sa kaniyang kapwang Muslim. At maari maging kasama o kabilang sa mga tinatawag na mga Khawarij kapag hindi niya ito alam. Wala yakhruju al-'abdu min al-iman. Hindi makakalabas ang alipin mula sa iman maliban lamang kung tinanggihan o itinakwil ang bagay na nagpasok sa kanya sa Islam o sa iman. Kapag tinanggihan niya ang bagay na nagpasok sa kanya sa Islam, ay sa ganitong paraan at sitwasyon matatanggal mula sa Islam. Makakalabas mula sa iman, magiging kafir ang tao. Ano ang ibig sabihin ng bagay o kaya ano ang ibig sabihin sa bagay na nagpasok sa tao sa Islam? Ang bagay na ito na nagpasok sa tao sa Islam ay ang Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ito ang kalima o kaya bagay na nagpasok sa tao sa Islam. Habang ang isang tao ay pinaniniwalaan niya ang dalawang kalima, yung una, yung Ashhadu an la ilaha illallah at yung Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ay mananatili na siya ay isang Muslim. Ngunit kapag ito ay tinanggihan niya at sinuway niya at tinanggal niya sa kaniyang puso
ang kaniyang pinaniniwalaan sa kaniyang pagbigkas sa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ay makakalabas sa Islam kapag hinubad niya mula sa kaniyang puso ang syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang ibig sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah? Ay nagsaksi na walang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah. Si Allah ay nag-iisa sa pagsamba sa Kanya. Ito yung sinaksihan mo. Ito yung pinaniwalaan mo. Pero kapag itinanggi ng tao ang kaniyang pinaniniwalaan, ipinagtambal si Allah sa ibang bagay sa pagsamba sa Kanya, ibig sabihin ay binago niya ang kaniyang pinaniniwalaan. Dahil dito matatanggal siya Islam. Ganon din ang kaniyang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Kapag ito ay tinanggi niya o kaya tinanggihan niya at hindi niya pinaniwalaan ang mga bagay na ipinarating ng propeta, ay mawala sa kaniyang pagka-Muslim. Mawala sa kaniyang pagka-Muslim. Pero minsan ang ganitong paniniwala ay paniniwala ng puso. Pero minsan, ang ganitong mga paniniwala ay isinasagawa ng katawan, na ihahayag ng katawan ang nasa puso ng tao. Dahil dito may mga gawain na kapag ginawa ng isang tao ay matatanggal sa Islam. Kasi ang ating pagsaksi sa Islam ay kabilang doon ang paniniwala sa pangingibabaw ng Islam sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng paraan, sa lahat ng batas. Walang kapantay ang Islam. Walang kapantay ni Allah ang pangingibabaw ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kabilang sa pinaniniwalaan natin. Sa ating pagbigkas sa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dahil dito, ang salitang tumutukoy sa pagmamaliit sa isang sunna ng propeta at isa sa mga alituntunin ng Islam sa bagay na ipinagbabawal ng Islam, ni Allah at ng propeta, ay matatanggal niya ang tao mula sa Islam. Kasi kapag minamaliit niya, pinagtatawanan niya ang isa sa mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
O kaya isa sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ganitong gawain ay nangangahulugan na binago niya ang kaniyang paniniwala. Iniwan niya ang kaniyang paniniwala na ang Islam ay walang kapantay. Ang Islam ay walang kapantay sa kadakilaan at kagandahan at kabutihan. Dahil ito ang ganitong mga gawain ay matatanggal niya ang tao mula sa Islam. Pero ang mga gawain naman na labag sa kagustuhan ni Allah at labag sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay ginagawa ng isang tao, kaya nagawa ng isang tao, hindi dahil sa binago niya ang kaniyang paniniwala sa kadakilaan ng Islam, kadakilaan ng sunna ng propeta, at dapat sundin ito, kundi ang nagtulak sa kanya upang gawin ang isang bagay na ipinagbabawal ni Allah ay ang kaniyang sobrang pagnanasa. Hindi niya napigilan ang kaniyang sarili, o kaya sobra sa kaniyang, dahil sa sobrang galit, ay hindi naman matatanggal mula sa Islam. Hindi maaring tanggalin sa Islam kasi hindi niya binago ang kaniyang paniniwala sa kaniyang binigkas na asyhadu an la ilaha illallah o asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kundi ito ay naisagawa niya dahil sa sobrang galit o kaya sobrang pagnanasa. Hindi niya napigilan ang kaniyang sarili. Dahil dito, hindi tayo dapat magmadali sa paghatol sa isang tao na siya ay isang kafir na tanggal sa Islam. Dahil ito yung paniniwala natin na hindi makakalabas ang tao mula sa Islam maliban kung itinanggi. Ang tawag na itinanggi ay gawain ng puso. Gawain ng puso. Maliban kung itinanggi niya ang Islam, ang kaniyang binigkas. Tinanggi niya ang Islam. Yan. Panglabing 83. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. Ang iman, ano ang kaniyang definition? Tamang definition. Ang tamang definition ng iman, huwal iqrar bil lisan, ay tinanggap ng dila, pinatatag ng dila, sinabi ng dila. Ibig sabihin yung asyhada, binigkas ng dila. Asyhadu an la ilaha illallah o asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maliban lamang kung ang isang tao ay pipi, hindi makapagsalita. Pero kung hindi pipi siya, obligado siya kanya na patatagin niya. I-confirm niya sa pamamagitan ng kaniyang dila. Wal iqrar bil lisan. Wat tasdiq wal iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan.
at paniwalaan ng puso ang binigkas ng kaniyang dila. Paniwalaan ng puso ang binigkas ng kaniyang dila. Ang kaniyang binigkas. Hindi lamang sa dila, kung ano man ang maana ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ay pinaniwalaan ng kaniyang puso ng buo na walang alinlangan. 100% na pinaniwalaan ng kaniyang puso. Sa paniniwala ay hindi matatanggap dito yung 99%. Kapag siya asyhadu an la ilaha illallah, pagdating sa paniniwala, kagaya ng 6 na haligi ng iman, dapat 100% buong-buo ang ating paniniwala doon. Kapag hindi umabot ng 100% ay hindi ito matatanggap. Yan, watasdiq bil janan. Wal amali bil jawarih, at isagawa ng mga parte ng katawan, isagawa ng katawan ang dapat, ang mga bagay na isasagawa ng katawan. Halimbawa, pinaniwalaan mo na si Allah ay siya lamang ang dapat na sambahin. Dahil dito, kinakailangan na isagawa ng katawan. Huwag sumamba sa ibang bagay. Huwag magyuko at magtirapa sa isang bagay. Sa Allah lamang maaring ialay ang pagtirapa at pagyuko. Ganon din ang adhabah, pagkatay, pag-alay ng hayop. Pagkatay ng hayop bilang pag-alay. Sa Allah lamang ito pwede. Huwag ialay sa ibang bagay. Dahil ito yung ibig sabihin na kailangan isagawa ng katawan. Ang sala, kailangan isagawa ng katawan. Ito yung definisyon ng iman. Kasi may mga grupo na iba ang kanilang pananaw sa iman. Kagaya ng mga murji'ah, na ang mga murji'ah ay 2 bahagi. Kabilang sa kanila ang mga tao na ang kanilang paniniwala sa iman ay bibigkasin lamang ng dila at paniniwalaan ng puso at gawa, hindi kabilang sa iman. Dahil ito ang mga gawaing masama ay walang epekto sa iman. Pangalawang bahagi sa mga murji ay ang kanilang pananaw nila sa iman ay paniniwala lamang kahit hindi binigkas ng dila. Ang kailangan ng naniniwala ang tao na si Allah ang tunay na Panginoon. Dahil dito, si Iblis ay para sa kanila ay mu'min. Kasi si Iblis ay naniniwala na si Allah ay naniniwala na si Allah ang tunay na Panginoon. Dahil dito, ang iman sa mga ahli sunnah wal jamaah ay tumataas at bumababa. Tumataas at bumababa. Dahil kabilang sa iman ang pagsagawa sa mga ipinag-utos at ipinagbabawal ni Allah. Dahil dito lumalakas at bumababa ang iman. Kasi kabilang sa iman ang al-amalu bil jawarih.
Pero sa iba, kagaya ng mga murji'ah, ang iman ay steady, nanatili, hindi bumababa at hindi tumataas. Dahil tinanggal nila yung al-amalu bil jawarih, pagsagawa sa iman, sa pamagitan ng mga katawan, sa definisyon ng iman. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Sa susunod naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.